Ang pag-ibig ay pag-uubos ng sariling sa totoo ay hindi naman nauubos kundi napupuno at nagaganap sa tuwinang tayo ay nagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkakain nila tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, "Nang mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay selfless. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat po ng nanonood o nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, narinig na natin itong gospel na ito na kung saan si Pedro ay tinanong ni Jesus ng 3 beses, "Iniibig mo ba ako?" At madalas ang ating interpretation dito, it's a way of redeeming Peter dahil 3 beses na ikinaila ni Pedro si Jesus. At 3 beses din ni Jesus na tinatanong si Pedro sa Ebanghelyo ngayon kung iniibig ba niya si Jesus. At narinig natin yung talakayan dito. And then later on, Jesus predicted kung paano mamamatay si Pedro. He will also be crucified. No? Let's talk about love. There are 3 words referring to love, especially in Greek language. Ano yon? Alam na alam niyo po yon. Eros, Philia, Agape. Yung Eros, ito yung pagmamahal na aangkinin ng nagmamahal yung kanyang minamahal. It's a little bit, siguro, possessive. No? Kasi mapag-angkin. Aangkinin ng lover yung kanyang beloved. And I think, naranasan nyo lahat ng yan. No? Kung may jowa kayo, nagka-jowa kayo, may asawa kayo, may taong mahal kayo, gusto mong i-possess, gusto mong angkinin yung iyong minamahal. That's Eros. At ang Diyos, ganun din. No? Gusto niyang angkinin ng Israel. Ikaw ang bayan ko, ako ang Diyos mo. At sabi pa niya, I am a jealous lover. No? Second, yung salitang philia. Philia is mutual love. I love you, you love me. It's a reciprocal and mutual love. No? It's the friendship, it's the brotherly or sisterly love. No? Sabi nga ni Jesus, I call you friends, no longer as slaves. No? Mga kaibigan. At pangatlo, yung salitang agape, which is the most mature way of loving and actually the opposite of eros. Kung yung eros, pag-angkin, yung agape, pagbibigay. It's a selfless giving of the self sa kanyang minamahal. The lover will give everything
even the whole of himself or herself sa kanyang beloved. Walang ititira sa sarili. I don't know kung dumating na tayo sa ganyang punto ng buhay, but God did. Jesus did. No? Kaya sabi niya, there is no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. Sa language ni St. Paul, ang tawag dito ay kenosis, yung self-emptying. Kay St. John, it's the agape. So mga kapatid, yung Greek Bible, yung New Testament is actually, originally, was written in Greek. Kaya mapapatanong tayo, ano kaya ang ginamit ni Jesus na language dito sa pagtatanong kay Jesus? Dito sa ating gospel sa Tagalog, ang tanong ni Jesus, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ano ang sagot ni Pedro? Panginoon, alam niyo pong mahal ko kayo. Iniibig and then mahal. It's a good way of translating, of trying to translate it well in Tagalog. Pero mas maganda in Greek language. Kasi yung tanong ni Jesus was on the level of agape. Simone Ioannou, agapas me. Agapas, agape. Ang tanong ni Jesus ay tungkol sa agape. In Tagalog, iniibig. Pero ito yung self-giving. Kaya mo bang ibigay lahat ng walang ititira sa sarili? Ano ang sagot ni Pedro? Sabi niya doon is, Kuri, Lord. And then sabi niya, Philose, Philia, sa level ng Philia. So ang tanong ni Jesus is sa level ng agape, ang sagot ni Pedro ay Philia, friendship, friendly, reciprocal. And then sa second question, gano'n na naman. Ang tanong ni Jesus ay sa level ng agape, self-giving, and then ang sagot ni Pedro, philia. Para bang iniibig, ang sagot, mahal ko kayo. Pansinin niyo, even in Tagalog translation, nagbago ng tanong si Jesus sa pangatlong tanong. Hindi na iniibig mo ba ako? Sa pangatlong tanong, ang tanong ni Jesus, Simon anak ni Juan, minamahal mo ba ako? And then Peter answered, alam niyo Panginoon ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sa Greek language, Jesus also changed the question from agape to philia. Sabi ng Panginoon, Simone Ioannou, phileis me. Ano sagot ni Pedro? Philose. Nagkaroon na ng pagtatagpo. Isang paalala sa ating lahat. Hindi natin kayang abutin ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Siya mismo yung aabot sa atin. Ibababa niya yung sarili niya sa level natin. Ang mahalaga, we try our very best to love Jesus in its maximum and allow ourselves to be loved by Jesus in the maximum level. Pagbibigay ng sarili. Hindi nag-expect ng sobra-sobra si Jesus sa atin. Alam ni Jesus ang ating kakayanan. Alam ni Jesus ang ating limitasyon. Ang mahalaga, we try our very best to go out of ourselves. Huwag maging makasarili. Huwag puro sarili ang iniisip. Isipin ang kapwa. Isipin ang Diyos. Dahil ganyan nagmahal ang Diyos sa atin. Inubos niya ang lahat para sa atin. At tayo in our own little ways ay inaanyayahan din na magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus. Mga kapatid, this is witnessing. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Pedro kung paano siya mamamatay. Ito ang ibig sabihin ni Jesus, follow me. Kaya nga ang mga Kristiyano noon, they are not yet called Christians. Ang tawag sa kanila, sa mga disipulo at mananampalataya ni Kristo, they are called followers of the way. Followers of the way. At ano yung way na yon? It is the way of love. It is the way of Jesus. Sana wag mawala yung ating identity as Catholics, as Christians, that we are all followers of the way. And that way is the love of Jesus for us. First, allow Jesus to love you. Second, let the love of Jesus change you. And third, love like Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong wagas na pag-ibig sa amin, na iyong ipinaranas, ipinakita, ipinadama sa aming lahat sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus na iyong anak ng kanyang sariling buhay para sa aming katubusan. Sana, bigyan mo kami ng biyayang makasunod sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Lord.